Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa patuloy na hingi ng kanyang biyaya at pagkapala sa tulong at panalangin ng mahal na Birheng Maria. Ating itaas ang ating mga intensyon at mga panalangin, lalo na sa ating isinasagawang pagsiyam sa karangalan ng kamahal-mahalang puso at ng mahal na Birhen ng inalaging saklolo. Upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at dubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulutan ng pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Pagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal ng iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit na makaalib mong isinilang upang sa kandungan ito ay maakit ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Jehoiada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil niya ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga asheras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarasahan ang taga-Huda at taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa Kanya. Gayunman, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias, na anak ng saserdoteng si Jehoiada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao
Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos. Bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, tinakwil din niya kayo. Ngunit nagkaisa ang mga tao at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalala ni Haring Joas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Joiada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro, ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda, sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Joas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Joas na may sugat na malubha, ngunit pagkaalis niya, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya iiral, at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya ay susuway, at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan, at ang kautos ay hindi iingatan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, daranas sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasalanan. Sila'y hahampasin sa ginawang sala, ngunit ang tipan ko'y pag-ibig kay David ay di magbabagot, hindi mapapatid. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay,
o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan? Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kay nagtitipon ng bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sinasabi ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na iyon. Bagamat napakaridingal ang mga damit niya, kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumikatan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kaniyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyong harapin kapag ito'y dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Padre. Kayo din po sa manakikisa sa atin through live streaming. Magandang umaga po. Mayroon pong awitin na nagsasabi, huwag mamangka sa dalawang ilog. Mahirap naman po talaga ang mamangka sa dalawang ilog, lalo't higit kapag iisa ang bangka. Hindi pwedeng hatiin ang bangka. Simple lamang ang sinasabi, bawal umibig ng dalawa na magkapantay. Kaya hindi pwedeng mangapit bahay. Iisa lang ang mamahalin. Iisa lang ang paglilingkuran. Kaya nga sabi ni Jesus sa ating binasang Ebanghelyo, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Sapagkat hindi pwedeng ibigin ng sabay, hindi pwedeng parehong ang pagmamahal na idudulot o ibibigay. Maaring magkasabay, pero merong mas higit sa isa. At kung may hihigit tayo sa isa, dapat ang higit na mamahalin ay ang Diyos kaysa kayamanan. Pero tila ang nangyayari sa buhay ng tao sa mundo, mas nakikita ang pangangailangan sa kayamanan ng buhay at nalilimutan ang Diyos na nagbibigay ng yaman ng buhay. Sapagkat masyado tayong nababalisa, masyado tayong nag-iisip ng mga seguridad sa buhay. Ano po yung mga seguridad ng buhay na kinakailangan natin araw-araw? Pagkain, pananamit, tirahan. Kaya nga kapag yun ang inisip natin, tayo po ay naaaburido, tayo nababalisa, tayo ay nangangamba, na kung minsan mas nauuna ang mga bagay na pagtugon upang magkaroon tayo ng pagkain, ng pananamit, ng tirahan, at nalilimutan natin yung Diyos
na nagbibigay ng lahat ng ito. Kung babalikan po natin ang Ebanghelyo ni San Mateo noong nakaraang araw, binabanggit doon, tinuro ni Jesus ang panalangin na Ama namin, na kung saan, sabi ni Jesus sa kanila, ito ang inyong dasalin. Sa unang petisyon ng panalangin Ama namin, binabanggit doon ang pagpupuri, ang pagsamba, ang pagkilala sa Diyos. Saka pa lang binabanggit doon ang pangangailangan ng tao upang ipaalaala po sa atin nga una at higit sa lahat, dapat kikilalanin natin ang Diyos sa buhay natin, and everything will follow. Kapag inuna ang Diyos, susunod na ang lahat. Kung ikay may pananalig sa Diyos, alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, yung mga bulaklak sa parang, yung mga ibon sa himpapawid, hindi sila pinababayaan ng Diyos. Tayo pa kaya na nilikhang kawangis ng Diyos ang hindi pag-ukulan ng pansin ng Diyos. Dadagdagan ang ating pananalig, dadagdagan ang ating pag-ibig at pagtitiwala, sapagkat kailanman hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kuminsan yung mga worries po natin, yung mga pagkabalisa natin, ang nagdudulot sa atin ng isipin na unahin ang mga bagay na makatutugon sa ating pangangailangan. Kaya mas mahalaga ang magtrabaho kaysa maglingkod sa simbahan sa Diyos. Mas mahalaga ang hanap buhay kaysa maglaan ng oras sa Panginoon sa pagsimba ng araw ng linggo. Mas mahalaga para sa atin na bigyan ng pansin ang mga pangangailangang material. Kaya nga kuminsan nalilimutan natin ang tamang pagpapahalaga sa Diyos at sa Kanyang mga turo para lamang matugunan ang ating mga pangangailangan. Dahil marahil kulang pa rin tayo sa ating pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Ngayon muling pinapaalaala sa atin, unahin natin ang Panginoon, huwag tayong mabahala para sa darating na bukas, sapagkat alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung wala mang yaman tayo ng buhay na ito, kung tayo man ay salat sa mga pangailangan, pero meron naman tayong Diyos sa buhay natin, mas higit yun nating pangangailangan, sapagkat ang pangailangan sa mundo ay pansamantala. Ang pangailangan sa Diyos ay pangwalang hanggan. Yun ang ating pagsusumikapan, at nawa ang mga alalahanin sa buhay ay hindi maging hadlang para pag-ukulan natin ng tamang pananampalataya, tamang pagmamahal ang Diyos sa buhay natin. Kaya kung merong magiging dapat number 1 sa buhay, ito ay ang Diyos. Hindi dapat tayo mamangka sa dalawang ilog. Hindi dapat dalawa ang ating pinaglilingkuran. Iisa lang, ang Diyos na siyang hindi magpapabaya at patuloy na kakalinga sa atin, hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi lalo tigit sa buhay sa kabila. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, tinatawag tayo ng Ebanghelyo na maging tapat sa ating paglilingkod sa Diyos. Ang ating mga panalangin sa Ama naway nagpapahayag ng uri ng ating pagtitiwala at pagmamahal. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway masigasig na italaga ang kanilang mga sarili sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at nangangailangan naway makadama sa atin ng pagkalinga at pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mamuhay sa ganap na pagsunod
sa kalooban ng Diyos at hindi mangamba sa ating mga isip at sa mga bagay na hindi naman dapat ipag-alala, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makaranas ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal ng mga nagmamalasakit sa kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway makibahagi sa pagwawagi ni Kristo laban sa kamatayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, kami ay nananalig sa iyo, huwag nawa naming ituon ang aming puso sa mga bagay ng mundong ito, kundi sa iyong mapagmahal na pagpapala. Hinihiling na ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mo maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalam na wapamuhay at sa pagkais sa pagtubos sa tanan, kami ay sa Kaniya makipagtulungan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinarangalan namin ang mahal na Birhen. Minarapat mong siya itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa bayanang mong kinupkop sa krus, sinihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad ng lukuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa isasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang talang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Tarang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kaniyang esposo. Kaysa ng mga apostol, ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Bilang nagkakaisang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit.
sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinakinabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumadalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Banal. Ang mabuting balita ay mailaganap sa tanan, at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po sa unahan ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal na katakdang maglakbay at sa ilalim sa pagsusulit. Isusunod po ang panalangin at pagbabasbas ng mga religious articles. Maraming salamat po. Amalay pagmahal sa inagumula ang lahat ng mabuting bagay, hinihiling namin basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, at sa iba't iba nilang pangailangan at pagdiriwang. Pagkalooban sila mas mahaba, makahulog ang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos sa hanap buhay, at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalanggaway at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling na ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagpapala, mga kasangkapan sa panalangin, upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga may kaarawan at anibersaryo ng kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.